Sigurado ka na ba sa kaligtasan mo? Sa video na ito, alamin natin yung iba't ibang mga palatandaan na ikaw ay hindi makakapasok sa langit. Ang pinakakawawang tao na mabubuhay sa mundo na ito ay yung mga taong mapapahamak o yung mga taong hindi makakapasok doon sa langit. Kasi kahit sabihin na natin na ikaw na yung pinakamayaman sa mundo na ito, kahit nasa iyo na yung lahat, pero kung ikaw ay mapupunta naman sa impyerno at hindi makakapasok sa langit, wala rin po mga kapatid. Dahil yung buhay natin sa mundo na ito, pansamantala lang, hindi tayo magtatagal sa mundo na ito. Kasi ang tunay po talaga nating tahanan ay doon sa langit, hindi dito sa lupa. Ngayon mga kapatid, kung di kayo makakapasok sa langit, kayo na po yung pinakakawawang tao sa mundo na ito. Kahit sabihin mo na nakamtan mo na yung buong daigdig. Basahin po natin yung Matthew chapter 16 verse 26. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Bilang mga Kristyano, alam naman natin na hindi matatapos yung buhay natin sa mundo na ito. Pagkatapos ng kamatayan, meron agad tayong patutunguhan. Pero yun po mga kapatid ay dalawa lamang. Yan po yung langit at impyerno. So ngayon, dahil alam na natin na merong langit at merong impyerno, dapat alam nyo rin po na habang nasa mundo kayo na ito, habang buhay pa kayo, alam nyo na rin kung saan kayo mapupunta. Kumbaga, hindi nyo na kailangan hintayin na mamatay kayo para malaman nyo kung saan kayo mapupunta pagkatapos ng kamatayan. So dito pa lang sa lupa, malalaman nyo na kung saan kayo mapupunta sa pamamagitan po yan ng choice o yung pagpili nyo. Kapag pinili mo yung ating Panginoong Sokristo na nampalataya ka sa Kanya at sumunod ka sa kalooban ng ating Panginoong Sokristo, ikaw ay mapupunta doon sa langit. Pero kung ikaw ay hindi mananampalataya sa Kanya at mamumuhay ka sa kasalanan, mapapahamak ang iyong kaluluwa doon sa impyerno. Ngayon, ano-ano nga ba yung mga palatandaan na kayo ay hindi makakapasok sa langit? Isa-isahin po natin yan. Una, hindi ka makakapasok sa langit kung hindi ka konektado sa ating Diyos. Ito yung sinasabi sa John chapter 15 verse 6. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, iniahagi sa apoy at nasusunog. Bilang mga tao, mahalaga na tayo ay konektado sa ating Panginoong Sokristo. Kasi mga kapatid, isa lang yung ibig sabihin yan kapag hindi ka konektado sa ating Panginoong Hesus. Ikaw ay konektado kay Satanas. So dapat mga kapatid, malinaw sinasabi ng ating Panginoong Sokristo, dapat connected tayo sa Kanya habang tayo ay nasa mundo na ito. Kasi kapag ikaw ay connected sa Diyos, hindi ka pwedeng mapunta doon sa impyerno. Kasi nga, konektado ka sa Kanya eh. Kapag konektado ka sa Diyos, yung connection mo na yan sa Diyos, yan yung magdadala sa'yo doon sa kalangitan. Hindi ka pwedeng mapunta sa impyerno kapag konektado ka sa Diyos. Ngayon, kung ikaw ay hindi konektado sa ating Diyos at konektado ka kay Satan o kaya man sa sistema ng mundo na ito, asahan mo na ikaw ay mapapahamak. Ikaw ay patungo doon sa kapahamakan. Ikaw ay susunugin doon sa impyerno. Yan po yung sinasabing malinaw ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat mga kapatid, habang nasa mundo kayo na ito, nagpapasakop kayo sa Diyos. Palagi kayong nasa presensya ng ating Diyos. Kasi pwedeng-pwede kayong makuha ni Satan anytime eh. Pwedeng-pwede kayong malinlang ni Satan sa iba't ibang mga paraan. Ngayon, kung di ka konektado sa ating Panginoong Diyos, mapapahama ka talaga. So habang buhay ka sa mundo na ito, huwag mong putulin yung connection mo sa ating Diyos dahil yan yung magdadala sa'yo doon sa kalangitan. Pangalawa, hindi ka makakapasok sa langit kung walang pagbabago sa'yo matapos mong manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin natin yung John chapter 3 verse 3. Tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Ang ibig sabihin lang po nito mga kapatid, kapag ikaw ay tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Sokristo, dapat ikaw ay ipanganak na magmuli. Kasi mga kapatid, nalayo tayo sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. So spiritually, namatay tayo. So dahil patay tayo spiritually, dapat mabuhay tayong magmuli spiritually. At yan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Sokristo. Ngayon, kapag pinanganak ka na magmuli, ibig sabihin dapat merong mabago sa'yo. Hindi pwedeng wala. Kasi bagong pagkatao ka na. Bagong nilalang ka na sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. Ang patunay na ikaw ay nanampalataya na sa ating Panginoong Sokristo at ikaw ay patungo sa langit kapag merong pagbabago na nakikita sa'yo. Kumbaga, hindi na ikaw yung dating ikaw. Bagong pagkatao ka na ngayon. Kung dati namumuhay ka sa kasalanan, dapat ngayon namumuhay ka na ng may kabanalan. Dapat nakikita na sa'yo yung bunga ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Sokristo. Kung wala yun mga kapatid at walang pagbabago sa'yo matapos mong manampalataya sa ating Panginoong Sokristo, posibleng hindi ka paligtas. Ang ebidensya na ikaw ay ligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya mo ay yung mga gawa mo. Hindi pwedeng wala kang gagawin matapos mong manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Dapat meron kang gagawin at dapat nakikita yung mga pagbabago sa buhay mo. Unti-unti po yan mga kapatid. So ngayon, tignan mo mabuti yung buhay mo.
Simula nung tinanggap mo yung ating Panginoong Kristo bilang Lord and Savior ng buhay mo, may nabago ba sa'yo? Meron ka bang ginawa para sa Kanya? Ngayon kung wala pa, baka mamaya hindi ka tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Kristo. Delikado po yun. Pwede kang mapahamak doon. So kung ikaw ay tunay na mananampalataya, dapat tunay ka ring binago. Ikaw ay namumuhay na bilang isang tunay na Kristiyano, hindi na tagamundo. Nakafocus ka na ngayon sa mga makalangit na bagay at syempre sa ating Panginoong Kristo. Pangatlo, di ka makakapasok sa langit kung wala kang pakialam sa mga kasalanang ginagawa mo ngayon. Basahin natin yung 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nalalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So ngayon, kung ikaw ay gumagawa ng kasalanan at parang normal lang ito sa'yo, parang wala lang sa'yo yung mga kasalanang ginagawa mo, mga kapatid, ibig sabihin yan, namumuhay ka sa kasalanan. Tandaan niyo po mga kapatid, lahat tayo sa mundo na ito ay nagkakasala. Pero hindi lahat ay namumuhay sa kasalanan. Ang tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Kristo ay hindi na namumuhay sa kasalanan. Ibig sabihin, kapag yung Kristiyano nagkasala, big deal sa kanya yung kasalanan. Kapag nagkasala siya, hindi niya na inuulit yung kasalanan. Natututo na siya sa pagkakamali. At hindi lang yon, kapag siya ay nagkasala, nagre-repent siya. Tumatalikod siya sa mga kasalanan niya. Hindi niya na inuulit yung mga kasalanan niya. Yan po yung tunay na mapupunta sa langit. Bagamat nagkakasala pa rin siya. Pero mga kapatid, yung mga hindi makakapasok sa langit, yung mga tao na patuloy pa rin gumagawa ng kasalanan, kahit alam na nila na ito ay mali. So yun nga, sabi ko nga sa inyo, parang normal lang sa kanila yung kasalanan. Hindi sila nako-convict sa mga kasalanan. Patuloy pa rin sila sa paggawa ng mali at layo sa kalooban ng Diyos. Kasi mga kapatid, alam naman natin na yung kasalanan, galing yan kay Satan. At yung Diyos galit sa kasalanan. So kung ikaw ay makasalanan at namumuhay ka pa rin sa kasalanan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Malinaw po, yan yung sinasabi ng Biblia. So kapag inuulit-ulit mo pa yung mga kasalanan ginagawa mo, kapatid, delikado yung buhay mo. Pwede kang mapahamak. Dahil yung kasalanan, yan yung magdadala sa'yo doon sa impyerno. Pang-apat, hindi ka makakapasok sa langit kung ikaw ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Basahin natin yung John chapter 3 verse 36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Pag sinabing hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin lang yan, hindi ka sumusunod sa kung ano mang inuutos ng Diyos sa'yo. Malinaw sa una pa lang, itong sina Eva at Adan, hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Merong utos yung Diyos sa kanila na huwag kainin yung prutas na yon. Pero mga kapatid, hindi pa rin sila sumunod doon sa utos ng Diyos na yon kahit malinaw sa kanila yung utos ng Diyos. Ngayon, ano ang nangyari? Pumasok yung kamatayan, pumasok yung kahirapan, nagkaroon ng consequence doon sa hindi nila pagsunod. Ngayon mga kapatid, hindi mababago yung ganong konsepto. Kapag ikaw ay hindi sumunod sa ating Diyos, meron po yung consequence, hindi pwedeng wala. Kaya yan po yung warning sa atin ng Diyos ngayon. Kung di ka susunod sa kalooban ng Diyos, pwede kang mapahamak. At yung pinakamatinding kapahamakan na pwede mong maranasan sa hindi mo pagsunod sa Diyos ay yung mapunta ka sa impyerno. Marami na pong mga tao ang napahamak dahil hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos. So wag na po sana tayong masama doon. Dapat mga kapatid, ngayon pa lamang, sumusunod na tayo sa kung ano mang gusto ng Diyos para sa atin. Hindi lang po 10 yung utos ng Diyos. Kung babasahin niyo po yung Biblia, napakarami po dyan ng mga utos ng Diyos at kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Kaya napakahalaga na nagbabasa kayo ng Biblia. Nang sa ganon, makita nyo kung ano nga ba talaga yung kalooban ng Diyos sa buhay nyo. At hindi lang yon, syempre, kung ano yung sinasabi ng Banal na Espiritu sa inyo. Dapat sinusunod nyo po yon. Dahil kapag hindi nyo sinunod yon, talagang mapapahama kayo. So dapat habang nasa mundo po tayo na ito, ang sinusunod lang natin ay walang iba, kundi yung ating Panginoong Diyos, hindi yung kalooban natin. Dahil kapag sinunod natin yung kalooban lang natin, pwede tayong mapahamak. So dapat lagi tayong sumunod sa kalooban ng ating Diyos, nang sa ganon, makapasok tayo sa kanyang kaharian. So mga kapatid, yan po yung ilang mga palatandaan na nagpapatunay na ikaw ay hindi makakapasok sa langit. Pero mga kapatid, hindi po yan yung kalooban ng Diyos para sa inyo, na kayo ay hindi makapasok sa langit at kayo ay mapahamak doon sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So paano mangyayari yon na kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? So overall po mga kapatid, ang pinakamahalagang gawin nyo ay sumampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ibigay nyo yung buhay nyo sa ating Panginoong Kristo, nang sa ganon, kayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at kayo ay makapasok doon sa langit. Ganun lang po kasimple yung pagpasok sa langit. Ang susi lang doon sa langit, ang daan lang patungo sa langit ay walang iba kundi yung ating Panginoong Kristo. So kung gusto mo makapasok sa
kalangitan at gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ito po yung assurance na binibigay sa inyo ng Diyos. Manampalataya kayo sa Panginoong Kristo at kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sumunod ka sa panalangin na ito. Sa pagsunod mo sa panalangin na ito, sinasabi mo na ikaw ay nananampalataya na sa ating Panginoong Kristo. So tayo ay manalangin. Panginoong Hesus, nagpapasalamat ako sa buhay na ibinigay mo sa akin. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanang ginawa ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka na sa buhay ko ngayon at ang kalooban mo na ang masunod. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay sumunod sa aking panalangin, ikaw ay meron ng buhay na walang hanggan ngayon. Ikaw ay makakapasok na sa kalangitan. Hindi dahil sa gawa mo, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Kanya. Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ay naligtas. Dahil lamang yan sa biyaya ng ating Diyos. So dapat mga kapatid, pagkatapos mong manampalataya, gawin mo yung kalooban ng Diyos. Sumunod ka sa gusto ng ating Diyos. At syempre, mamuhay ka na may kabanalan. Nang sa ganon, habang naghihintay ka sa pagbabalik ng ating Panginoon, magawa mo kung ano yung gusto niya. At syempre, hindi lang yon, hindi matatapos sa'yo. Ibahagi mo rin yung mga magagandang karanasan mo na ipinaranas sa'yo ng ating Panginoong Diyos. Nang sa ganon, maibahagi mo rin yung magandang balita sa mga taong nakapaligid sa'yo. So yun lamang mga kapatid ang gustong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.